Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po dito sa mainit na naman na usapin ng ICC o yung International Criminal Court. So kasi itong mga congressman nag-file po, may 3 resolusyon na dyan sa House of Representatives. So bago po tayo magsimula, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng channel members. Ganun na rin po sa mga followers, subscribers na nanonood ng ating videos. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. So eto nga po, pikon na po ang mga congressman sa dati nyong Pangulo, the once and mighty Rodrigo Roa Duterte. Despite of those na pagtitimpi siguro nila, patuloy pa rin silang binibira ni Rody Duterte. Ito po, after ng resolution na pinagtitibay nila ang suporta nila sa kanilang Speaker of the House, sinong Martin Romualdez, yung House Resolution 1414, at eto nga po, may nag-file na. Actually, may nauna na dyan. Yung House Resolution 1393 ng Makabayan Black. So, alam nyo naman kung sino yung Makabayan Black, At yan ay mortal na kaaway ng mga Duterte. So, yung House Resolution 1393 ng Makabayan Block dyan sa Kongreso ay naglalayon o gusto nila na itong Marcos administration ay maki-cooperate sa ICC para maimbestigahan po ang alleged crimes against humanity ng once and mighty powerful president of yours na si Rody Duterte. Natenga po yan, natenga yan. Kasi bakit? Meron pa pong mga kasamahan, may mga loyal pa dati sa inyong once and powerful mighty President Duterte. At meron pa nga dyan in-sponsoran na House Resolution si Representative Gloria Macapagal Arroyo na they are throwing their support to the former President Duterte against dyan sa investigasyon ng ICC. However, time change. Dahil nga po sa ginawa ng inyong dating magaling at mighty powerful na presidente, So, natenga yan. House Resolution 1393. Oo nga pala, mga kababayan, For the benefit of the others na katulad ko na ano ba tong pinagsasabi mong House Resolution, Talkies? Isa bang batas yan, Hindi po. Dito po base sa explanation ng Philstar Global. Hindi rin po ako lawyer, ha. Ito lang po babasahin natin. Dito, yung sinulat ng Philstar Global na ang headline ay noong November 16 pa, House Resolution supporting ICC probe of Duterte could be sent to committee soon. Ayan. Yung definition po, o yung sinabi nila kung ano po itong House Resolution. It is a legislative document, kasulatan po yan, that expresses the position, opinion, or intent of the House on an issue. It does not have force of law, Wala daw tong kapangyarihan ng batas, but serves as a formal declaration of the House stance. Sa Tagalog, ito ay isang legislative, lehislaturang dokumento na nagbibigay ng posisyon, opinion, or intensyon ng House doon sa isang issue. Okay? It does not have, ito po ay hindi naglalaman ng lakas ng batas. Walang kaukulang power o pwersa ito ng batas. But ito ay nagsisilbing formal na declaration ng Kongreso doon sa isang issue. Kumbaga, ano lang po yung posisyon namin. Ayan. Hindi ito magiging batas. Hindi ito kailangang pagbotohan, yung pagbotohan gawing batas, o House Bill, ganon, o HB, House Bill, hindi po. HR lang ito. Kasi pag House Bill, gumagawa ka ng batas.
kailangan yan may katuwang na Senate bill sa Senado. Pag na-consolidate yan, na in-approve nila, ipapasa po yan sa Presidente for signature or veto. Dito sa House Resolution, hindi po. They're just giving their position, their opinion, o yung stance nila sa isang issue. Parang nagkakaisa lang sila. Kung didinggin, kung hindi, wala. At least may resolution. Depende pa rin po ito sa magiging desisyon ng executive. Kung pakikinggan niya yung posisyon, kung merong merit, kung wala, wala. Depende po yan pa rin sa chief executive. So, naintindihan nyo merong isang resolution, 1393, pinasa ng Makabayan Bla. So, dito po, mga kababayan, sa balita ng ABS-CBN News noong November 21, tinatakel na po itong House Resolution na ito. Pero may kasama pa siya. Hindi lang yung resolution nila Makabayan Block, kundi meron pa pong isa rin na nag-file ng resolution. House Resolution 1477. Ang nag-author po nito si Congressman Benvenido Benny Abante Jr. and One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo L. Gutierrez. They are creating their own House Resolution, but the same thing. They're urging the administration to cooperate sa investigasyon ng ICC against Rody Duterte, no? O ito po. A press release from Abante's office explained that the resolution expressed that the Philippine Constitution declared that the state values the dignity of every human person and guarantees full respect of human rights. It also said that HR number 1477 states that the Philippine government has clearly demonstrated that it respects the rule of international law and recognizes the proceedings of the ICC, as evidenced by initial requests to the ICC to defer its investigation as well as its subsequent petition to the ICC Appeals Chamber. So yun po yung isa sa dahilan ni Representative Benny Abante na siya ring chairman dyan sa Human Rights committee ng House of Representatives. So dalawa na po, sinisimulan na po nilang pag-usapan. However, nung November 22nd, hininto muna nila. Diniper muna nila. Ayun po yung balita dito sa Inquirer. House panels deeper talks over reso on PH cooperation in ICC. Bakit nila diniper? Yung tinigil muna. Put on hold. Kasi meron na naman isang congressman na nag-file ng kanyang resolution. No? Another one. No? Parang one after the other simula nung binigyan po ng authorization yung House Resolution 1393 isinalang po. O ang tanong diyan, sino nagbigay ng go signal diyan para pag-usapan na yan, no? Mamaya mapapanood nyo yung video. Ito po, another congressman yung sabi ko sa inyo, nag-file naman siya ng House Resolution 1482, no, to establish whether the ICC has jurisdiction over the country despite former Rodrigo Duterte withdrawing from the ICC. So sino pong congressman yan? Si Representative Edsel Lagman. Kung yung dalawa, the first two, yung 1393 and 1477 is urging the government to cooperate. Kasi yun naman ang trabaho para daw po sa yung war on crimes against sa yung human crimes, no? Kasi human rights yan eh. Kailangan maimbestigahan dahil daw sabi nung mga kalaban dati ng Pangulong Duterte ninyo, ang daming namatay sa war on drugs through EJK. O, di ba? Ngayon, ito naman, sabi ni Lagman, i-establish natin whether the ICC has jurisdiction over the country despite despite daw si Duterte umalis na diyan noong 2018, no? However, ito po ang sabi ni Lagman, quote no less than that Supreme Court on July 22nd, 2021 categorically ruled that the ICC has jurisdiction over the commission of covered crimes filed against President Duterte and others. Considering that the ICC prosecutor has jurisdiction to investigate former President Duterte and his correspondents pursuant to word order and rule of law, the concerned agencies of the Philippine government must
perforce cooperate with the ICC investigators. Ayan, kasi daw po, sabi ng Supreme Court, meron daw pong jurisdiction ng ICC doon sa time na kiniklaim nitong mga claimant na nangyari yung krimen. Halimbawa, yung krimen nangyari bago tayo umalis sa ICC noong 2018. Halimbawa, 2016 to 2017, nung time ni Duterte, hanggang doon sa time frame na umalis siya, may nangyaring mga krimen against crimes against humanity. Di po ba? O human rights violation through EJK. Covered daw po yun ng ICC. Ayun po yung sabi ng Supreme Court. Categorically ruled that ICC has jurisdiction over the commission of covered crimes. Yun. Pero ang sabi naman ng hindi na, wala nang ganyan kasi umalis na tayo. Pero ginigiit po eh. O, nag-rule na rin ang Supreme Court, di po ba? Ayan, sinasabi lang nila. Okay? Eto ngayon, ano ang komento dyan ng ating gobyerno? Sa Manila Bulletin. Secretary Remulla. President Marcos stand versus ICC probe unchanged. Pero, still, issue needs serious study. Ayun, mukhang nagbabago na ang tono, mga kababayan. Pero sabi niya, yung stand pa rin, yung stand ng Pangulong Marcos, di ba sabi niya, hindi niya papapasukin yan. They're just gonna be a tourist. No? Pero, si Secretary Remulla, hindi to ang Pangulong Marcos ang nagsasalita. Si Secretary Remulla, sabi niya, still, issue needs serious study. Nako, mukhang mukhang nagbabago, no? 'Di ba? Eto. Bakit ganyan? Bakit parang may pagbabago sa mga tono nila? Ano ang sabi dito sa Manila Bulletin ni Representative Lagman na siyang author ng 1482, yung jurisdiction ng ICC over the crimes committed. Okay? Anong sabi ni Lagman? Change of heart in majority, kasi yung majority ang nag-allow sa Kongreso. Naku, delikado na naman to. Awayan na naman to, mga kababayan. Cause pro-ICC probe measures to gain traction in-house. They have the change of heart. Sino po? Yung mga majority. Ito sabi ni Lagman, no? Palagay ko, may mga pagpapalit sa mga pananaw ng majority na talagang kailangan na sundin natin ang rule of law at yung world order. Kailangan mag-cooperate fully ang ating bansa sa investigasyon ng prosecutors ng ICC. Change of heart of the majority. Sino ba ang majority? Naku, yari na naman nito si Nong Martin. Patay na naman si Nong Martin nito. Ito na naman ang titirahin ng kabilang kubol. Yari ka Nong Martin dito. Ito mamaya malalaman nyo. Okay. Si Lagman pa rin. Sabi niya sa politiko, tungkol naman kay Ninong PBBM. Anong sabi niya? Pwede magbago isip. Lagman says Marcos may consider House sentiment on ICC probe. Kung yung kanina, bakit daw tinatakel sa House? Kasi majority, nung mga nasa majority, nagbago ang puso. Change of heart yung pananaw nila. Ang balita ko pa, dahil ako naman po galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Yung Abante resolution. Ewan ko nga bakit biglang minadali? May natanggap umanong impormasyon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na aaprubahan ng Kamara ang resolusyon na inihain ni Representative Bienvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang BP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. Naniniwala din si Roque na abogado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may basbas ni House Speaker Martin Romualdez ang mga anti-Duterte campaign. Walaan niyang anumang kontrobersiya sa Kamara na walang pahintulot nito.
wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Nagtaka na rin si Roque bakit tila nagbago na ang tono ng pananalita ni Justice Secretary Crispin Rimulya at sinabing gusto nilang pag-aralan ang House Resolution. Ito ngayon na maging basehan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidenteng hindi na makikipagtulungan. Sa pahayag ni Rimulya, kailangan ng masusing pag-aaral ang issue dahil hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Samantala, isang panibagong resolusyon ang inihain sa Kamara ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman upang hikayatin ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng ICC hinggil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, panawagan ni Roque sa mga dati niyang kasamahan sa Kamara na ang dapat nilang pakinggan ay ang Pangulo. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makipagtulungan ang Pilipinas matapos itong kumalas noong 2019. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan no, mga kababayan, si Harry Roque talagang matalak, parang talakitok ito. Doon po sa mga fans ni Harry Roque, yun, no, nagsalita na naman siya. Mukhang nag-iingay, mukhang may balak din ito. No, sino po yung kanyang pinatutungkulan na God, Diyos daw po yung tao na yon sa Kongreso? Walang iba kundi ang ating ninong Martin Romualdez. Lalong-lalo na daw po sa budget hearing. Without his blessings, hindi ito matatakel sa House. Kaya yari ka na naman, Nong Martin. Ayan, tinalakan ka na nito, Harry Roque talaga, no? O eto pa, ano naman ang sabi ng ate ng bayan ninyo? O again, UNTV, maraming salamat po dito sa videos ninyo. Credit po sa UNTV. Sana hindi po ulit tayo i-copyright. O eto po, mga 2 minutes din ito, no? Okay, eto po. Madam Amy Marcos, the stunt supporter of your once and mighty powerful poem from Grace, Rodrigo Roa Duterte. Okay. Yan talaga sa Pilipinas, kapag pumasok yung ICC na yan, ay papayag-payag ng ganyan. Labis na ipinagtataka ni Senator Amy Marcos kung bakit isinusulong ng ilang mamabatas ang pagpapapasok sa Pilipinas ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC para siyasatin ang posibleng crimes against humanity ng war on drugs ng Duterte administration. Giit ng senador, gumagana naman ang justice system sa bansa at hindi na kailangan pang pakialaman ng mga dayuhan. Makailang ulit na rin anyang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas na kung may question sa jurisdiksyon ng international body sa Pilipinas. Ngayong araw, tinalakay na ng House Committee on Justice and Human Rights ang resolusyon na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Yung ating mga korte, tibay-tibay, pinalaya na si Senator Delisa. Hindi ba katibayan yun na maayos yung korte at talagang maandarang dumikat nila? Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, kung maaprubahan ng Kamara ang resolusyon, mananatili lamang itong resolusyon maliban na lamang kung aaksyonan ni Pangulong Marcos. Ayon sa Senador, sa Pangulo sumusunod ang mga ahensya ng gobyerno at hindi sa Kongreso. Paglilinaw ng presidential system, maayos naman anya ang samahan nila ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagkibit balikat na lang din ito ang anyay ng gugulo na nasa likod umano ng mga pakulo ngayon sa ingay politika. Hindi naman na pinangalanan ng senadora ang anyay ng gugulo sa tinaguriang UNITEAM. Kayo ang nasa Congress, kayo ang nakikinig sa iba't ibang departamento. Yung mga principal, yung kapatid ko, ako, si Vice President Sara, si PRRD, palagi ko, hindi naman problematic. Yung iba na lang bumulog dyan, ewan ko nila. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O yan po, no? May matapang po na pahayag ang
inyong atin ng bayan, no? May nanggugulo talaga. Sino ba yung mga nanggugulo? Alam nyo naman. Di ba? Pero, siyempre, separate yan na body, di ba? Executive, sabit natin, paulit-ulit tayo. Executive, legislative, judiciary. So, wala rin pakialam yung executive dyan sa ginagawa ng legislative. At wala rin pakialam ang legislative sa trabaho ng executive. Di po ba? So, sige, bayaan nyo lang yung legislative. Magwalwal sila dyan. Di po ba? Ang taong bayan naman ang tumitingin. Hindi naman siguro tanga-tanga ang taong bayan para malaman kung ano ang tama at mali. No? At ganun din po sa pahayag ni Senator Bato. Yang House Resolution na yan, hanggang House Resolution lang yan kasi walang power ng batas yan. Hindi po isang batas yan. It's only a resolution expressing their yung kanilang stance, kanilang opinion, yung pananaw sa isang issue. No, it's just a resolution. Ngayon, walang mangyari diyan kung hindi aaktuhan ng presidente. Ano ba ang sabi ng presidente? No. Sabi ni Remulla, the president's stand is still the same. Unhinged po siya, unhinged. Immovable po yung for now, yung decision niya noon pa. No? Kung may isang salita ang presidente, hindi niya na yan itatapi. Kung ako kay presidente, ito lang. May nagbubulong ganito. Shut the fuck up. I already gave you my stance. Don't bother me anymore. Pero sa kabilang kubol naman, wala. Duwag yang si PBBM. No? Biruin mo, binabalaura na ni Rodrigo Duterte, pero mahal na mahal pa rin siya. Martir. Di ba? Pero, sa aking opinion, kung nagsalita na siya nun, at may paninindigan siya, may isang salita siya, gawin niya yun, tuparin niya. Hindi sa kumakampi ako diyan kay Duterte. Ako, gusto ko ring maliwanagan talaga, magkatotohanan nga. Sabi nga ng dati niyong Pangulong once and mighty fallen from grace sige, papasukin niyo. Di ba hinahamon niya nga O dinapikon sa kanya, binigyan ng resolution ngayon. Di ba? Meron pong article ganun, sabi niya, papasukin ninyo. Papasukin ninyo. Sige. Ngayon, ginagalawan na siya. Kasi pinikon niya yun Saka wala na po yung mga kakampi niya. Nagtalunan ng bakod. No? Nag-abandon ship. Mga walang iya din no? Kumbaga, kakamping mo ngayon, kaaway mo na bukas. Yan po ang politika. No, wala talagang permanente. Pero kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, no, sabi ni Lagman, pwede daw magbago pa ng pananaw. Pero kung may paninindigan ng Pangulo, may isang salita, alam nyo na yung tinutukoy ko. Kasi nagbitaw na siya ng salita. Di po ba? Pero kung makikinig siya doon sa sinasabi ni Amy Marcos ng mga nanggugulo, mga nanggugulo. Di ba? Eto lang, isa pa ko opinion, no? Siguro pag matapos itong termo ni Pangulong Bongbong Marcos, itong mga nanggugulo, guguluhin din siya. Anak ng show. Sino ba yung mga nanggugulo na yan, no? Kaya nga sabi ko sa thumbnail natin mga congressman, pikon na. Rudy Duterte, masisilo ng ICC. O kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Dyan po sa House Resolution. It is not a law, it is not a bill, pero resolution lang. It is their, yung kanilang opinion sa loobin sa issue na tinatakel nila dyan sa House. Tatlo po yan. HR 1393 and HR 1477 urging the government to cooperate with the ICC investigations against war of crimes of your former President Rodrigo Roa Duterte. No? At yung House Resolution ni Lagman na 1482, correct me if I'm wrong, is kung ano po yung jurisdiction ng ICC during the time the crime happens. Yun po. Ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.